Una na pong napahiya itong sa Sara Duterte doon sa kanyang huling pahayag tungkol nga sa confidential fund na kanyang hinihingi. May kasagutan doon ang Kabataan Party List Representative. Kilala natin kung sino siya, na talagang napaka-aktibo at ginagawa ang kanyang trabaho dyan sa Kongreso. Sabi ni Sara, kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So ang mga netizens syempre nag-react. Ang weird ng kanyang statement na ito na mukhang hindi naman original na kanya. Meron na tayong narinig na ganitong statement ng isang leader dati pa. Hindi man dito sa atin, pero kilala siguro ng marami sa atin kung sino yung nagbitaw ng statement na ito. So anong sabi nung kabataan representative na yon? Ang sabi niya, hindi public servant yung mga katulad ni Sara Duterte na pag binubusisi at tinatanong kung para saan ang confidential fund ay binibira yung mga bumubusisi na kuno nga ay kalaban ng gobyerno, kalaban ng bayan. Sabi nga ng mga netizens, ang totoong kalaban ng bayan ay yung mga katulad ni Sara Duterte, naghahaman sa pondo. At hindi naman, siguro okay lang, sige, sabihin na natin, may mga hinihingi kang pondo. Kaya lang dapat talaga ay alam ng taong bayan para saan yung mga yan. Okay? At napaka-contradicting yung kanyang mga pahayag na ganito nga. Na kuno ang confidential funds ay gagamitin niya para pangontra sa mga posibleng kalaban ng bayan. So eto, napahiya na naman siya dahil merong sagot si Ping Lacson sa kanyang pahayag na yon. Ito po yun. Correction, intelligence fund, if properly used for its intended purpose, not confidential fund, helps promote peace and order as well as the national security of the country. Yun lang. Okay, ay wala namang mandato kasi ang Office of the Vice President, pati na rin ang DepEd patungkol sa national security, patungkol sa pagsiguro ng peace and order at pag-promote nga nito. 'Di ba? May mga ahensya na nakalaan sa kanila. Sila ang may mandato sa mga ganitong purpose, sa mga ganitong pinag-uusapan ang national security and peace and order. O, di ba? Buti naman, dapat talaga may mga nagsasalita na katulad ni Ping Lacson. Bigla na lang kasing may isang Sara Duterte na kuno ay inayos ang Davao City, ginawang na kuno ay umunlad or napaunlad ang Davao City, tapos tumakbo sa national level at ito nga, second highest leader of our country ngayon. Bigla na lang na may ambisyon na ganyan. Pero yun nga, ang mga katulad ni Ping Lacson halimbawa na malawak na ang karanasan sa politika, sa national position, dapat sila yung, di ba, kahit papaano ay may boses para suplahin nga yung mga katulad ni Sara Duterte. Dahil kung ang susupla dyan ay yung mga ordinaryong mamamayan na, sabihin na natin kahit yung mga personality, talagang hindi oobra. So ayan, magsalita na po yung mga dapat magsalita. Siguro naman kung patong-patong na yung kahihiyan netong si Sara Duterte, kahit siguro papaano ay titigil na yan sa kanyang pagiging special kuno at sa kanyang kakapalan.